Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga nito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo 6, talatang 33. Dito ang sinasabi, "Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo na kami iyong ingatan sa aming mga gawain sa araw na ito. Dalangin namin, O Diyos, na ilayo mo kami sa anumang mga pagsubok sa buhay, kapahamakan. Bagkus kami iyong ingatan, dalhin sa tuwid na daan, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong mga kalooban. Panginoong Hesus, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan noong mga nakalipas na mga araw. Ito man ay sa pamagitan ng aming isip, salita at sa gawa. Kami po ay iyong patawarin, O Diyos. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Tulungan mo sila, O Diyos, upang makabangon at mabalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming ininalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, lalong-lalo na sa kanilang pagbabiyahe. Kung sila man ay nagdadrive ng mga motorsiklo, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang gumabay sa kanila, magdala sa kanila doon sa kanilang pupuntahan upang sila, O Diyos, ay makarating ng maayos. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga kapatid naming nasa mga malalaking problema, O Diyos, financial. Ikaw, O Diyos, ang magpo-provide sa kanila ng kanilang mga pangailangan. Problema sa pag-ibig, Panginoon. Lord, ang bawat isa ay may magandang plano po kayo para sa amin. Kaya sa iyo namin ito ipinagkatiwala, Panginoon. Dahil ang mga plano namin ay hindi po ito maging successful kung hindi po nimo kalooban, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami upang amin itong maayos ang aming mga plano sa buhay. Panginoon Hesus, aming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga nagtrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW.
Patuloy mo po ingatan, Panginoon, ang mga kapatid namin ito, lalong-lalo na, O Diyos, yung mga nagtatrabaho sa lugar ng may giyera, sa Lebanon, Israel, lalong-lalo doon, Panginoon, dahil hanggang ngayon ay patuloy ang kanilang giyera, Panginoon. Ingatan mo ang mga anak mong naroon, Panginoon, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Lord, sa umagang ito, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming patnubay sa lahat ng aming mga gagawin. So, salamat, Panginoon, sa iyong katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Hanapin muna kaharian ng Diyos. Yan. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. Sa paanong paraan? Sinabi ni Jesus na unahin muna ang kanyang kaharian sa kanyang sermon sa bundok, no? Ayon sa Matthew 6:33. Direkta ang kahulugan ng talatang ito. Dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos bilang prioridad higit sa anumang bagay dito sa mundo. Ang pangunahing kahulugan nito ay dapat nating hanapin ang kaligtasan na likas sa kaharian ng Diyos dahil higit itong mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan sa mundo. Nangangahulugan ba ito na dapat nating pabayaan ang mga pang-araw-araw nating gawain upang itaguyod ang ating mga buhay? Siyempre hindi. Ngunit para sa isang Kristiyano, dapat na may pagkakaiba sa ating saloobin sa mga bagay na ito. Kung itinuturing nating una sa lahat ng bagay ang gawain ng Diyos, ang paghahanap ng kaligtasan, pamumuhay, sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, sa pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Siya ang bahala sa ating mga gawain, gaya ng kanyang ipinangako. At ito ang nararapat. Kaya bakit tayo mag-alala? Ngunit paano natin malalaman na tunay ngang inuuna nating hanapin ang kaharian ng Diyos? Narito ang mga tanong na maaari nating itanong sa ating sarili. Ano ang mga gawain na higit nating pinaggugululan ng lakas? Ang panahon at salapi ko ba ay nagugugol para sa mga bagay at gawain na tiyak na maglalaho o para sa paglilingkod sa Diyos na ang resulta ay may kinalaman sa walang hanggan? Ang mga mananampalataya na natutunan na tunay na unahin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay ay nananangan sa banal na prinsipyong ito. At lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Ipinangako ng Diyos na pagkalooban niya ng lahat ng pangangailangan ang lahat ng kanya, ayon sa Pilipos 4:19. Ngunit ang ideya ng ating pangangailangan ay laging kakaiba sa kanyang pakahulugan at ang kanyang panahon ay paminsan-minsan lamang na umaangkop sa ating panahon. Halimbawa, mga kapatid, maaring ang nakikita nating pangangailangan ay kayamanan o pagsulong sa ating personal na buhay. Ngunit maaring iba ang nais ng Diyos para sa atin dahil mas alam niya
kaysa sa atin kung ano ang ating kinakailangan. Maaring ang kinakailangan natin ay isang panahon ng kahirapan. Panahon ng kahirapan. Pagkawala ng isang mahalagang tao o bagay o kalungkutan. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa tuwing nangyayari ito sa ating buhay, mga kapatid, nasa mabubuti tayong mga kamay. Parehong iniibig ng Diyos si Job at si Elias, di ba? Pero hinahayaan ng Diyos si Satanas na saktan si Job. Ang lahat ng pangyayari ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. At hinahayaan niya ang isang masamang babaeng si Jezebel na durugin ang espiritu ng kanyang propetang si Elias. Sa parehong pangyayari, mga kapatid, sinundan ng Diyos ang mga pagsubok na ito ng pagpapanumbalik at pagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang mga tupa, 3,000 ang mga kamilyo, 1,000 ang baka at 500 ang asno. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon na nang tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, "Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupain ito." At napunta nga si Elias kay Ahab. Ang mga negatibong aspetong ito ng kaharian ay sumasalungat sa mga maling katuruan na ngayon ay sumisikat sa buong mundo, ang tinatawag na Ibanghilyo ng Kasaganaan o Prosperity Gospel. Lumalagong bilang ng mga bulaang mga ngaral na umaakit ng maraming tagasunod sa likod ng mensahe. Nais ng Diyos na payamanin kayo. Nais ng Diyos na payamanin kayo. Ngunit ang pilosopiyang ito ay hindi ayon sa katuruan ng Biblia. At yak na hindi ito ang kahulugan ng Mateo 6:3. No? Hindi ito isang formula para sa pagpapayaman, kundi isang paglalarawan sa pagkilos ng Diyos. Itinuturo ni Jesus na ang ating pansin ay dapat na palayo sa mundong ito. Ang kasamaan at ang kasinungalingan sa likod ng pang-aakit nito at sa halip, ituon natin ang ating pansin sa mga bagay sa kanyang kaharian. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway ito'y magiging gabay namin sa pang-araw-araw naming buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na nakikinig, lalong-lalo na, O Diyos, yung gumagawa sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.